Wala ka ba sa sarili mong katinuan, Catrice? Magpinsan tayo at kasal na ako. Kaya kung anumang kalokohan ang tumatakbo riyan sa isip mo, burahin mo na. Dahil walang patutunguhang mabuti iyan. Singhal ko sa kanya. Pinsan? May magpinsan bang nagsisex? We are not related by blood, Charlie. At tanggap din ni Mami kung ikaw ang pipiliin kong makasama habang buhay. Parang ewang katwiran nito. What happened to us before was a mistake. Lasing na lasing ako noon at inakit mo lang ako. I was young with raging hormones kaya natangay ako sa mga pinagagawa mo sa akin noong panahong iyon. At ilang beses na akong humingi ng tawad sa nagawa ko. Pagkontra ko sa kanya. I really do not want to talk to her this way. Pero inuubos niya ang pasensya ko. Then go! Tell Christina that. Tell your parents na may nangyari sa atin. And let's see kung anong magiging reaksyon nila. You're mine, Charlie. Akin ka lang. Pagpapatuloy pa nito pero lalo lamang sumasakit ang ulo ko sa kanya dahil napaka-nonsense ng sinasabi niya. Pero natakot pa rin ako sa banta niyang ipapaalam kay Christina at sa mga magulang ko ang nangyari 12 years ago. I was only 16 that time. And it was also my first time na malango dahil sa alak. Although I can't vividly remember the details, I knew what happened back then. Hilong-hilo ako dahil sa kalasingan noon, pero tagumpay pa rin akong nakarating sa kwarto ko. Sanay na akong pumapasok si Catrice sa room ko, kahit noon pa, kaya hindi na ako nagulat nung makita ko siya roon. Magkaedad kami ni Catrice at naging malapit din kami mula nang ampunin siya ni Tita Hilary. Noong 10 years old pa lamang siya. Tinulungan niya akong magtanggal ng damit ko noon para makapagbihes. Pero nagulat ako nang mag-alis din siya ng damit niya at walang itinarang kahit anong tumatakip sa katawan niya. Well then, I will give Leonardo a call at nang mapag-usapan namin itong mabuti. Tugon ng daddy ko. Thanks, Dad. You're the best. Puri ko sa kanya at tumawa lamang ito. Walang pagsidlan ang kaligayahan ko sa pagpayag ni Daddy. Tinaasan ko ang sweldo ng lahat ng mga tauhan ko dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko. Ang babaeng matagal ko nang pinapantasya ay mapapasa akin na rin sa wakas. Isang galit ang namuo sa kaloob-looban ko nang makita ko ang pagkadisgusto sa mukha ni Christina nang i-announce ng daddy ko ang tungkol sa aming magiging kasal. I felt insulted because kahit sinong babae ay magpapakamatay para lamang tapunan ko ng kahit isang sulyap o pansin. But this woman does not like to marry me. My ego was really hurt and I'm so mad inside, pero kailangan kong magkunwaring okay. Sa garden ng kanilang bahay ay hindi ko napigilan ang sarili kong bigyan siya ng marahas at mapag-angking halik dahil sa hayagang pagtanggi nitong magpakasal sa akin. I wanted so badly to hurt her and to make her understand and accept the fact that she's mine no matter what. Hindi na ako nagpumilit pa nang itulak niya ako para sumagap ng hangin. Dahil kung magpapatuloy pa ang halik na iyon, ay baka lalong hindi ko na mapigil ang sarili ko sa bagay na matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Engrave this in your head. From now on, you are mine. Mine alone. And I will punish anyone who will disagree to that, including you. I warned her before I left to join again our parents in the lounge. During the engagement party, she managed to smile to everyone except to me. Pero okay lang. Ang mahalaga ay mapapasa akin din si Christina and my fantasizing nights will be over. Since the party is over, iiwan na namin si Christina dito para masanay na siya. Your house is really amazing, Charlie. Masiglang pahayag ng daddy ni Christina. His words brought immeasurable joy to me. Daddy, hindi pa naman po kami kasal. So I think
It's not a good idea to stay here yet. Nag-aalangang sabi naman ni Christina na ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagtutol. But to me, it was just a clear that she doesn't like to be here with me. Don't worry, dear. It's okay with us. Besides, if my son can do something to give us our second grandchild, then it would be spectacular, my mom said softly without a trace of joke. Everyone laughed at that, aside from Christina. Mom, don't scare Christina. More for that, we will rather enjoy being a couple first before deciding on having a baby. Sabi ko kay Mami para naman mapagaan ng konti ang tulirong itsura ni Christina ngayon. Well, son, it's not a bad thing to push the idea in your heads. Hirit pa ni Mami bago tuluyang nagpaalam at umalis kasama sina Daddy at ang aking mga kapatid. Sarili nang nag-usap sina Christina at ang mga parents nito bago tuluyang umuwi na rin. The fact that we are now alone excites me that I carried her in a bridal style and went straight to the master's bedroom. Maingat ko siyang ibinaba sa kama. I can hear her beg for me to slow down or stop, but that drive inside me is too strong, so I thrust harder and deeper. She screamed in pain again and started crying. But my lust for her and the agonizing long wait came all together and hit me hard that all I wanted is to rock her endlessly until I'm fully satiated. I felt her came because of the constriction inside her, but she passed out when I gave her my shattering release. I was too worried because it's been 30 minutes and she's still unconscious. Kumuha ako ng maligamgam na tubig at pinunasan ko siya. I felt a bit guilty when I saw the red marks all around her body due to my beastly fucking of her. Babawi ako. I'm sorry, Christina. The next time, I will be better. I promised to her. As if naman na narinig niya ang mga sinasabi ko. Pagkatapos ko siyang malinisan, ay kumuha ako ng pantulog at isinuot ito sa kanya. Nagising ako nang makarinig ng mahihinang mga hapaghikbi. Hey, I'm really sorry about last night. Masuyo kong sabi sa kanya. Pero sa halip na tanggapin ang sorry ko, ay tinabig niya ang kamay ko at lumayo sa akin. Don't touch me. You're not human. You are an evil. Sigaw nito sa akin. Kitang-kita ko ang pagniwi niya at pagkagat sa ibabang labi dahil sa sakit. I know she's sore all over that. That's why I'm refraining myself to get angrier. Stop acting like you didn't like what happened. I answered her confidently. Ramdam ko kung paano nag-respond ang katawan niya sa bawat haplos at halik ko, kaya hindi siya makakapagkaila sa akin. I'm even proud of myself for that. I won't marry you, Charlie. Never, she yelled angrily while crying. Ang sinabi niyang ito ang tuluyang pumutol sa aking pagtitimpi, ngunit sinikap ko pa ring huwag siyang lapitan at baka masaktan ko pa siyang muli. That's not for you to decide, baby. As I have said, you will soon be obediently following my rules. For now, be a good girl and behave as I prepare your breakfast, not unless you want me inside you again. I asked provocatively. Mukhang umepekto ang pananakot ko dahil tumingin lamang siya ng masama sa akin at hindi na nagsalita pa. Although, yun naman talaga ang mangyayari kapag sinagad niya ang pasensya ko. Hindi ko maiwasang hindi mapangiwi nang maramdaman ko ang kirot sa ibabang bahagi ng aking katawan. That man, he was so insatiable. Naiinis talaga akong isipin
na hindi man lamang siya naging considerate sa akin. It was my first time. Naiiyak na lamang ako tuwing maaalala kung ano ang nangyari. Dahil hindi ko akalaing sa ganitong paraan ko isusuko ang pagkababae ko. Lagi kong pinapangarap na ibibigay ko lamang ang sarili ko sa lalaking mamahalin ko at mamahalin din ako. Nagmamakaawa akong maging gentle naman siya, pero parang wala siyang narinig. Sarili lamang niya ang iniisip niya. And he was too busy pleasuring himself. Hindi ka ba talaga nag-enjoy, Christina? Mapanghamong tanong ng isang bahagi ng isip ko. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng maging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niya. I am not his slave. Pagkatapos maligo at makapagbihis, ay lumabas ako ng kwarto at bumaba. Nakamamangha sa laki ng closet. Kumpleto ito sa lahat ng uri ng mga damit at gamit na para sa akin, including the undergarments and branded lingerie. Sa isang bahagi naman ito ay mga signature bags and shoes. Nang mapadako naman ako sa glass cabinet, I inhaled a shock breath when I saw different sets of jewelry, and all of them were adorned with diamonds of different colors. Nang makababa ako ay biglang kumalam ang sikmura ko pagkaamoy sa masarap na Shanghai at fried rice at bacon. Ang laki naman pala talaga ng bahay na ito. Mag-isa lang ba siya nakatira rito? Doble ang laki sa bahay namin. 3-story ang mansyon na ito at lahat ng madadapuan ng paningin ko ay magaganda at mamahalin. Habang bumababa ako sa malaki at magarang hagdan kanina, ay tiningala ko ang kisame at hindi ko maiwasang mapahanga sa set ng chandelier. Set of 3 ito na gold at white ang kulay. 2 rin ang lounging area. Isa para sa pagtanggap ng mga bisita at ang isa naman ay complete set talaga ng living room. Hindi ko kaagad nahanap ang kusina. Kaya naisipan kong lumapit sa maid na kasalukuyang nagpapalit ng bulaklak sa mga vase. Hi, pwede po bang malaman kung nasan ang kusina? Medyo kimikong tanong. Ang maid na ito ay medyo may katandaan na. Mga 50 to 55 years old siguro. Maluwang ang pagkakangiti niya nang lumingon siya sa akin. Good morning, ma'am. Kayo po ba si Ma'am Christina? Magalang na tanong nito, kaya tumango ako. Opo, ako nga po iyon. Grabe po ang laki ng bahay na ito. Pakiramdam ko ay maliligaw po ako. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Mabait ang aura niya at maging ang mga ngiti niya ay may lambing. Pumasok po kayo sa pintuang iyon. Nilingin ko ang kaliwang bahagi na itinuro niya. Pagpasok po ninyo ay makikita ninyo ang dining area. At sa kanang pintuan naman po noon ay papunta sa kitchen. Masayang paliwanag pa nito sa kanya. Maraming salamat po. Siya nga pala. Pwede ko po bang malaman ang pangalan nyo? Lumapad ang pagkakangiti niya sa tanong ko. Magaan ang loob ko sa kanya dahil ang sweet niya sa akin. Bigla ko tuloy na miss ang yaya ko. Naku iha, ako nga pala si Maribel Velasquez. Pero tuwagin mo na lamang akong Yaya Mabel. Ako ang personal na yaya ni Charlie. At ikinagagal akong makilala kayo, Ma'am Christina. Sabi pa nito at inilahad ang kamay sa akin na maagap ko namang tinanggap. Ikinagagala ko rin po kayong makilala, Yaya Mabel. Pero Christina na lang po. Huwag na po ninyo akong tawaging ma'am. Bahagya niyang pinisil ang kamay ko at saka tumango. O siya, sige na iha. Tumuli ka na sa kusina at mukhang nagugutom ka na. Sabi nito at bahagya pang lumapit sa akin at bumulong. Masayang masaya akong ikaw ang mapapangasawa ng alaga kong iyon. Aba, sa kauna-unahang pagkakataon napadako sa kusina ang batang iyon para maghanda ng almusal.
Kinikilig na komento nito. Ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil alam kong nagbablush na ako. Talaga po? Ibig po bang sabihin, hindi talaga siya marunong magluto? Nangingiti at alanganing tanong ko. Nagulat pa ako nang bigla itong humagalpak ng tawa. Bakit po? Bakit po kayo natawa? Medyo naasiwa tuloy ako. Naku iha, alam mo bang nag-hire pa yan ng chef last week para lang magpaturong magluto? Mukhang pinaghahanda ng buhay may asawa. Tugon nito, saka humigikik. Napakunot-noo ako sa sinabi niya. Talaga? Ang isang Charlie Moretti mag-aaral magluto para sa mapapangasawa niya? Talaga ba? Naku, hindi naman po siguro ganun yun, Yaya Mabel. Sige po, tutuloy na po ako. Naabala ko na po kayo sa ginagawa nyo. Paalam ko sa kanya. Ano ka ba? Hindi ka abala sa akin. Natutuwa nga ako at nakausap kita kahit saglit lang. Hindi bale. Kapag kasal na kayo ng alaga kong iyon, araw-araw na tayong magkikita. Nakangiting tugon nito. Nginitian ko na lamang siya, saka tumango bago ako tumalikod papunta sa dining area. Tutol pa rin ang kalooban kong magpakasal kay Charlie at gagawin ko pa rin ang lahat para hindi ito matuloy. Pagkabukas ko ng pintuan ay sinalubong ako ng nakakatakam na sanghayan ng pagkain. Ang daming nakahain. May fried rice, bacon, hotdog, egg, at Egyptian salad. Nakakapaglaway naman. Napadako ang mga mata ko sa pintuan sa may bandang dulo ng hapagkainan. Yun na siguro ang kitchen. Ihahakbang ko pa lang sana ang mga paa ko nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwal nito si Charlie. Wala siyang damit pantaas. Tanging ang jogging pants lamang ang suot nito at may mga butil pa ng pawis sa dibdib niya. Napalunok ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ba ito? Ang aga-aga, nawawala ako sa sarili ko. Tumikim ito at bigla akong napatingin sa mukha niya. Ang gwapo pala talaga niya. Ang unfair. Hindi pa man nakakaligo, pero ang fresh pa rin niyang tingnan. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang bigla itong ngumisi sa akin. You're staring at me like it's me you want to eat and not the food. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Pakiramdam ko ay nagtayuan ng lahat ng mga balahibo sa katawan ko. My God, Christina, get yourself together. Kung ayaw mong maging katawa-tawa sa harap niya. Saway ko sa sarili. Don't be too confident, Charlie. I just didn't expect to see you here. Pagkakaila ko. I love the sound of my name from that lovely mouth. Mabuti pa'y maupo ka na at nang makakain na tayo. Marami tayong dapat asikasuhin ngayon for our wedding. Sabi niya at naupo naman ako. Pero tumaas ang kilay ko sa huling sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero hindi siya agad sumagot bagkus ay lumapit sa akin at kinargahan ng pagkain ang plato ko. Thank you. Pero hindi mo na kailangang gawin iyan. Hindi ako baldado para pagsilbihan. Kaya ko ang sarili ko. Seryosong sabi ko sa kanya. Dumilim ang mukha niya at tinitigan ako ng masama. Anong problema nito? Nauna akong nagbaba ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang titig niya. Narinig kong bumuntong hininga siya bago naupo sa upuang malapit sa akin. We will go to the couture house today for the fitting of our wedding suits. Kapag dakay sabi nito. Anong oras yon? Kasi may exam ako ngayon sa 2 subjects ko, kaya hindi ako pwedeng umabsent. Sagot ko sa kanya.
What time is your class today? Tanong niya, saka sumubo ng pagkain. 8 a.m. until 12. Sabi ko at inumpisahan ko na rin kumain. Hindi ko maiwasang mapaungol sa sarap ng pagkain. Grabe, nagutom talaga ako. Paano ba naman kasi? Stop it, Christina. Don't even go in there. I mentally scolded myself. Then, let's have lunch together and go to the shop. What do you think? Saglit akong nag-isip kung may mabigat ba kaming activities sa hapon. Mukhang wala naman. Kaya, pwede siguro akong mag-skip. Tumango ako bago tumugon. Okay, sabi ko at ipinagpatuloy lang namin ang pagkain. Paminsan-minsan ay napapansin ko itong nakatingin sa akin, kaya halos mahirapan akong lunukin ang kinakain ko. Pakiramdam ko, kaya niyang kontrolin ang katawan ko sa pamamagitan ng pagtitig niya. At nang uminom ako ng tubig, ay nagitla ako sa uri ng pagkatitig niya sa akin. Bakit ganyan kang makatingin? Nag-aalangang tanong ko. I want to kiss you right now. Paanas niyang sambit, kaya nanlaki ang mga mata ko. What? Tanong ko. At bago pa ako makahuma, ay tumayo na ito papunta sa akin at walang kagatol-gatol na ikinulong sa malaki niyang palad ang mukha ko. Saka mapusok at parang naghahabol na sinakop niya ang mga labi ko. Nabitawan ko ang mga hawak kong kubyertos dahil sa tindi ng paghalik niya sa akin. Wala sa sariling napakapit ako sa mga braso niya dahil unti-unti na naman akong natatangay sa ginagawa niya. Hindi siya agad lumayo sa akin, bagkus ay isinandal pa ang noo niya sa noo ko. I just loving kissing those lips, and I'm really glad that you are now mine, for good. Mapungay ang mga mata at napakalambing ng boses niya habang sinasambit ang mga katagang iyon. Hindi ko tuloy maiwasang hindi kabahan o maguluhan sa inaasal niya ngayon sa harapan ko. Para kasing may bahid ng pagbabanta ang mga salita niya. Pagod na pagod at hinang-hina na ako dahil 5 beses niya na akong inangkin mula kaninang nagsimula kami, ngunit parang wala pa siyang balak tumigil. He untied me and pinned me to the wall. I look at him with my pleading eyes dahil talagang hindi ko na kaya. Pero ngumisi lamang siya sa akin. His eyes were covered with unadulterated lust. Wala bang kapaguran itong taong ito? After pinning me to the wall, he wrapped my legs around his hips. Can you imagine that? Tama siya, sinabi niya na hindi siya titigil hanggang hindi ako nagmamakaawa na tumigil na siya. I'm almost begging for him to stop because I can already feel the stinging pain on my womanhood. But he only stopped after giving me another earth-shattering release. Lupaypay ang katawan kong napayakap sa kanyang liig at ang ulo ko ay nakasandal sa kanyang malapad na balikat. I can't handle another round of this if ever. He removed the bed sheets and gently replaced me on the bed. Hindi ko na alam kung ano pa ang sumunod na mga nangyari. Dahil hinila na ako ng matinding antok at pagod. Kaya nakatulog ako kaagad. Hindi ko na malayan kung gaano ako katagal nakatulog. Basta ang alam ko, pagmulat ng mga mata ko, ramdam ko agad ang pananakit ng buo kong katawan, lalo na ng aking pagkababae. Grabe ang tindi ng stamina ng lalaking iyon. Kung hindi pa ako halos himatay na sa pagod, hindi pa niya yata ako titigilan. Sinikap kong bumangon habang nilalabanan ng hapdi at kirot na nararamdaman ko at dumiretso sa banyo. But before I went to the shower, I looked at my reflection in the wide mirror. Namamaga ang mga labi ko na mayroon pang natuyong konting dugo sa gilid nito. Nang mapadako ang mga mata ko sa iba pang bahagi ng katawan ko,
Bigla akong nakaramdam ng awa sa sarili. I have red and blue-violet marks all over my body. He was beating and sacking me everywhere, like it's his only way to survive. He was like a mad beast, devouring his prey without mercy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago tuluyang maligo. Maging ang dampi ng tubig ay nagpapangiwi sa akin tuwing matatamaan ang mga bahaging may kaunting sugat at pasa. Maging ang mahigpit na pagpisil at pagkakahawak niya sa braso at bewang ko habang inaangkin ako ay nag-iwan ng mapupulang marka. Lumabas akong nakarobe. I searched the area at walang ibang damit dito maliban sa mga undergarments. Nagtataka man ay ipinagkibit-balikot ko na lamang ito. Saka ako pumunta sa pinto ang pinasukan namin kaninang umaga. I waited for the elevator to go up, then carefully stepped out of it. Nang marating ko ang closet area, ay saka ko lamang napagtantong secret door pala iyong nilabasan ko kanina. Kung titingnan mo ito, ay parang ordinaryong mamahaling walk-in closet lang. Pero kapag pinindot mo ang button sa gilid, ay bubukas ito at tatambad sa harapan mo ang isang elevator papunta sa kwartong pinanggalingan ko kanina. Amazing! Hindi ko napigilang sambit sa sarili ko saka nagtungo sa sarili kong closet para makapagbihis. 2:00 na pala ng hapon. Gaano kaya kami katagal nagtali kanina? Idagdag pa ang oras ng pagtulog ko. Mabilis kong hinanap ang cellphone ko at tinawagan si Chloe. Sinagot niya ito pagkatapos ng 3 ring. Siguradong nasa loob ito ng klase ngayon. Hello? Wait at lalabas ako. Pabulong na sabi nito. Nang ganap na itong makalabas ay saka muling nagsalita. Hoy, babae ka. Bakit hindi ka pumasok kanina? Alam mo namang may exam tayo, di ba? Nagtatakang tanong nito. Sumama kasi ang pakiramdam ko kanina, kaya hindi na ako nakapasok. Pagsisinungaling ko. Hindi pa ako handang sabihin sa iba ang nangyari kanina. Bakit hindi mo ako tinawagan agad para nasabi ko sana kay sir? Tila hindi naniniwalang sabi nito. Nawala sa isip ko, sorry. Medyo kinakabahan ako dahil hindi ako sanay magsinungaling. At kilalang kilala ako ng best friend ko, kaya siguradong hindi ito basta mapapaniwala. Balita ko hindi ka na raw umuwi sa inyo after your engagement party. Naku, mukhang may ibang dahilan ang pag-absent mo at hindi naman talaga dahil may sakit ka. Piliyang akusa nito at humagikhik pa sa kabilang linya. Ramdam ko ang biglang pag-iinit ng mukha ko. Feeling ko parang hinog na kamatis na ang itsura ko dahil sa tindi ng pamumula ng mukha ko. Oh my gosh! Tili nito nang hindi ako agad nakasagot. Ibig sabihin ba niyan hindi ka na virgin? Sabi ko na nga ba, hindi mo rin matitiis ang kagwapuhan at pagiging super hot ng future husband mo? Padinay-dinay ka pa? Bibigay ka rin pala? Patuloy pang pambubuks ka nito at halatang kinikilig. Ako naman ay nataranta at mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa mga sinabi niya. Medyo naiiskandalo pa nga ako, pero anong magagawa ko? May katotohanan naman ang mga sinabi niya. Pero hindi ako bibigay at paninindigan ko na lamang ang alibay ko kanina. Manahimik ka nga riyan, Chloe. Mali ka nang iniisip, no? Talagang may sakit ako. Pagkakaila ko sa kanya. Lalo lamang itong tumawa ng malakas na ikiniiyamot ko. Ang hirap talagang magsinungaling sa babaeng ito. Sabi ko sa loob-loob ko. Hay naku, bahala ka. Ikaw naman ang nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. O siya, babalik na ako sa klase. Bukas makakapasok ka na ba? Pahayag at tanong nito. Oo, magkita na lang tayo bukas. Sagot ko sa kanya. Okay, see you, bye.
at pinatay niya na ang tawag. Bigla akong nakaramdam ng gutom dahil sa pagkalam ng sikmura ko. Ayokong lumabas dahil ayokong makita ang demonyong lalaking iyon. Naiinis pa rin ako sa ginawa niya sa akin. Oo, noong una, aaminin ko nag-enjoy ako. Pero kung laging ganoon ang gagawin niya sa akin kapag nagagalit siya, hindi naman yata makatarungan iyon. Hindi ako papayag na tratuhin niya akong tau-tauhan lamang niya. Kinuha ko ang bag ko at saka lumabas. Uuwi na lang muna ako sa amin. Hindi pa kami kasal, kaya hindi pwedeng ikulong lamang niya ako sa pamamahay niya. Maingat akong bumaba at dumiretso sa may pintuan. Tumango lang sa akin ang mga nadaanan kong maids na naglilinis. Tipid na ngiti lamang ang isinugot ko sa kanila at mabilis na lumabas. Christina, iha, gising ka na pala. Napakagat ako sa labi ko, saka mariing pumikit bago lumingon kay Yaya Mabel. Hello po, magalang na bati ko sa kanya. Gutom ka na ba? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Sabi kasi ni Charlie sumama daw ang pakiramdam mo kanina. Pagkatapos niyong mag-almusal, kaya pinagpahinga ka muna niya. Nagpahanda pa nga ng pagkain at nagbili ng pakainin ka kapag gumising ka na. Mahabang paliwanag nito. Pinagkuyom ko ang mga kamay kong nasa likuran para panatilihin ang ngiti sa mukha ko. Okay